isa. Wala pong matutulog ha. Hindi po pwede matulog. At ngayon po ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa Christmas. Patungkol po sa Pasko, syempre, dahil wala tayong iba sineselebrate ngayon, kundi yung kapanganakan ng ating Panginoon. Diba? At ngayon po ang title ng ating pag-aaralan, Christ must be glorified. Okay? So yan. Kasi bakit ito yung gusto kong i-share sa mga tao? Kasi sa dami ng mga programang ginagawa kapag Pasko, nalilimutan na natin kung paano i-glorify si Lord nung time na siya ay pinanganak. Kasi nung time po na pinanganak si Jesus, alam naman natin na ang unang mga nangyari talaga ay mga nagpuri. Puro nagpuri, nagpasalamat sa Diyos, nagbahagi ng mga mabubuting balita sa mga tao. At ngayon po, paano natin mapapapurihan ang Diyos ngayon sa Kapaskuhan? Kasi kapag Pasko, ang daming mga mas nakikilala. Di ba? Sa Pasko, sa mga bata ngayon, mas nakikilala si Santa Claus. Di ba? Sa mga Christmas party ng mga katrabaho, sa school, hindi naman talaga nag-glorify si Jesus. And one time, meron nga po, naimbitahan po ako sa isang church na mag-judge. Tapos, ang ina-expect ko, ang mga theater nila ay mga, tawag dito, mga Bible story, basta mga ganun, patungkol sa Word of God, mga patungkol sa mga kwento sa Bible. Tapos, nung nandun na ako, pinaupo na ako, nag-present na sila, grabing effort talaga nila, ang dami nilang mga pakulo. Tapos, ang mga title ng mga, theater nila, Hello, Love, Goodbye. Tapos, meron pa yun, yung Four Sisters, basta yun. Sabi ko, kinakabahan ako habang nakaupo Kaya kasama ako, may mga kasama ako na sinama ko doon. Sabi ko, naisip ko yung nararamdaman din nila Pero nakakakaba, sabi ko, grabe. Tapos sabi, okay lang yan, Pastor, Christmas party kasi yan. Sabi ko, church, tapos ganun yung Christmas party. Then na-realize ko, ang napakadami talaga ngayon na para lang ma-entertain yung mga tao, para lang masabi ng mga tao na ito masaya to, party to, it's about talagang kasiyahan. Pero ang katotohanan po, wag po natin gamitin ang Kapaskuhan sa pansarili nating kapakanan. Bakit po? Kasi ang Kapaskuhan ay para kay Kristo. Amen? Para po sa Kanya na siya ay mapapurihan. Kasi yung mga angel nga, alam nila yung gagawin nila nung pinanganak si Jesus, anong ginawa? Nagpuri sila sa Panginoon. Kumanta sila ng kinanta nila? Glory to God in the highest. Amen? Diba? So, dito, mas matututunan natin ano yung mga respond ng mga taong naka-encounter ng Kapaskuhan. Okay po? How can we glorify God in Christmas? Okay? Luke chapter 2, verse 13 to 20. Ito yung binasa natin kanina. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ng Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tignan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali sila pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso. At binulay-bulayan niya ang lahat ng ito. Verse 20, bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa mga sinabi ng anghel. Okay? So, bago tayo magsimula, paano ba nagse-celebrate talaga ang mga tao ng Christmas? Ito pong i-share ko sa inyo, mas maiintindihan natin na kakaiba to, medyo iba siya sa mga typical na napakikinggan natin, pero basic lang din naman ito, mabilis lang din natin mauunawaan. So, ito po yung mga pagse-celebrate ng mga tao, hindi lang mga Christian, hindi lahat ng mga tao sa mundo, especially dito sa Pilipinas, ganito sila mag-celebrate ng Christmas. Number 1, itong inaabangan ng lahat. Ano yan? Exchanging gifts. Di ba?
nagpapalitan ng mga regalo, nagpe-prepare ng mga pangregalo, di ba? So ganyan tayo nagse-celebrate ng Christmas dito sa Pilipinas. So, di lang naman dito sa Pilipinas. Marami, di ba, na mga nagse-celebrate ng Christmas ay pinaghahandaan nila yan. Sa mga school, o magkano ang presyo ng exchange gift natin? 20. 20. Notebook lang. Di ba? Tapos, o kaya naman, pagka nakatanggap pa, nadidisappoint, nalulungkot. Bakit binigay ko? Halaga 100, tapos natanggap ko, posporo. Nalala ko yung kuya ko dati, nag-exchange gift siya wala siya pang exchange gift. Ginawa niya, kumuha siya ng lagayan ng posporo, silagay niya doon, sing-sing. Sing-sing na yung sa chichirya. Parang gano'n, tas yun ang binigay niya. So, disappoint yung nakatanggap. Kasi syempre, ikaw pa naman makatanggap. Ano to? Posporo. Di ba? So, kaya, minsan, sa mga pagbibigay pa nga ng regalo, kapag hindi appreciative yung tao, ano nangyayari? Mas na di-disappoint sila. Ano ba yan? Nag-effort ako, tapos ito lang natanggap ko. Kasi, ina-expect kasi ng mga tao kapag Pasko, ay makatanggap ng maraming regalo. Ay, ganito, lalo pag mga bata, di ba, yung mga bata talaga, nag-expect yan. Ano kaya matatanggap ko ngayong Pasko? Ano kaya makukuha ko? Sana makakuha ko ng laruan. O kaya naman sa mga matatanda na, sana makakuha ko ng Tupperware. Diba? Sana makakuha ko ng mga, kung ano-anong mga pwede kong magamit. Okay? Pangalawa, ito, yung pagde-decorate. Siyempre, ito talaga, ginagawa natin yan. Even sa church, diba? Pinapaganda natin yung church para maramdaman natin yung simoy ng Pasko. Minsan nga may mga times pa pagka nandun ako sa housing, ibang-iba na talaga yung ibang-iba na yung simoy ng Pasko ngayon. Simoy na lang. Alam mo yun? Amoy na lang yung lamig na lang yung nararamdaman mo. Pero yung mga tao, wala na silang ganong, hindi na sila, kaya yan sinasabi ni Pastor, wala nang enthusiasm yung mga tao. Hindi na kagaya noon na 16 pa lang, talagang masiglang-masigla na. Talagang akala mo, 10 days yung Pasko na nagse-celebrate, excited lahat. Lahat may mga, talagang may pinaglalaanan. Daman-dama mo yung Pasko. Tapos maririnig mo yung tunog ng ABS-CBN. Di ba? Tapos parang sasabog na yung puso mo sa tuwa kasi, di ba? Pasko na naman! Tuwan-tuwa ka. So, pag nakikita natin yung mga decoration, malaking factor din siya para maramdaman natin yung simoy ng Pasko. O yung ang tawag dito, yung, basta yun. Number 3, celebrating with parades or parties. Ito nga, ito talaga sa mga work nga, sa mga nagtatrabaho, o kaya naman sa mga school. Alam nyo, pagka tayo, nagse-celebrate tayo ng mga parties or mga Christmas party, di ba? Try natin, tayong mga Kristiyano, try natin na tayo yung maka-impluwensya sa kanila, na gamitin natin yon as opportunity na maintindihan nila na ang Pasko hindi patungkol sa karaoke. Na ang Pasko hindi patungkol sa mga special number. Diba? Yes, ginagawa natin yan for fun. Diba? Para syempre masaya. Tsaka ma-entertain nga naman maging masaya nga naman yung Pasko. Kasi si Lord, gusto rin naman niya ng mga ganon. Pero, dapat maintindihan natin na ang Kapaskuhan ay hindi patungkol doon. Di ba? Todo ka na, di ba? Na-stress ka na. Di ba? Kasi yung simplicity ng Pasko, yun yung gusto nating makita. Amen? Di ba? Yung simplicity ng Pasko na yung malaman mo na merong bumaba, merong Jesus na pinanganak dito sa lupa. Dapat nga ito yung time na iniisip na natin, grabe no, ang galing ng Diyos. Bumaba si Jesus, pinanganak si Jesus. Ano kaya kung wala siya? Dapat yung mga moment times na yon, di ba? Dapat mga gantong panahon, mas iniisip natin, grabe yung ginawa ng Diyos sa mga tao. Di ba? Mas iniisip natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Okay? Pangapat, ito yung mga nagde-dedicate sila ng mga prayer, di ba? Wishes, and etc. Di ba? So marami yan. Then ito nga, pinakamasarap, number 5, sharing food and drinks. Di ba? So pag syempre pag Pasko, anong inaabangan? Salad. Hindi Shanghai. Yan. So salad, Shanghai, Graham. Di ba? So marami tayong mga inaabangan. Lechon.
Meron ba lechon? May magle-lechon ba rito? Taas ng kamay, pupuntahan ko kayo. So, yun. Di ba na, marami tayong mga inaabangan. Di ba? Kakain tayo, mabubusog tayo. Kaya nga pag December, di ba, nag-aano na tayo, pine-prepare na natin yung tiyan natin para sa maramihang kainan. Di ba? So, yun. Ito yung mga ginagawa na mga normal lang. Di ba? Normal lang na ginagawa dito kapag Pasko. Pero itong i-share ko sa inyo, 4 lang naman to, pero mas dito natin makikita kung paano nag-respond yung mga taong first time maka-encounter ng Kapaskuhan. Okay po? Simulan na po natin. Paano natin i-glorify si Lord ngayong Pasko? Okay? Nilabas agad. Ayan na. Number 1. Ayan. We glorify Him if we have faith. Pag meron po tayong pananampalataya ngayong Pasko, alam niyo, hindi lang ngayong Pasko, kundi araw-araw ng buhay natin, kapag lagi po tayong nananampalataya sa Panginoon. Kasi ang faith, ito minsan akala natin, alam mo yon, ito yung nag-i-increase dapat, di ba? Amen? Ang faith dapat nag-i-increase. Hindi yan bumababa, hindi yan nagdi-decrease. Dapat ang faith laging nag-i-increase. Kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, nag-i-increase po ang ating mga pananampalataya. Pero bakit faith ang isang bagay parang hindi naman relate ata sa Pasko? Pero bakit kaya faith ang nakakapagbigay glory sa Panginoon? Kasi ito po yung time na si Joseph ay nabuntis si Maria. Sabi niya sa Matthew chapter 1 verse 19 to 21, si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kasi pinasya niya ang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na spirito. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus. Dahil ililikas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ano yung respond na meron dito si Joseph? Ngayong Pasko, dapat ang respond natin ganito. Sabi diyan, Jesus' response is a response of faith. Imagine, magtataka ka talaga Hindi pa nga sila kasal Wala pa nga nangyayari sa kanila, nabuntis na. So magtataka talaga siya. Naiisip niya, paano nangyari yun? Paano ko nasalisihan? Diba? Iniisip niya yun. Pero nung time na sinabi sa kanya sa panaginip ng anghel na huwag kang matakot, huwag kang mangamba, napakasalan si Maria dahil ang pinagbubuntis niya ay galing sa banal na spirito. Kaya nga sabi dito, he believed even it is impossible. Diba? Naniwala siya kahit imposible. Paano yun? Paano nga naman talaga mabubuntis? Wala naman talaga siyang, wala namang, wala naman siya nakatali. Di ba? Wala naman talagang gumalaw sa kanya. So, paano siya mabubuntis? So, kahit napaka-imposible, naniwala pa rin siya at nanampalataya siya na galing yon sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kasi kung normal na tao lang, tayo at walang pananampalataya, hindi tayo maniniwala. Kalukuhan yun. Di ba? Isipin natin kalukuhan yun. Napaka-imposible nun. Paano mangyayari yun? Ano, multo? Di ba? So, hindi. So, ganun ang merong respond si Joseph na kahit napaka-imposibleng mangyari, naniwala pa rin siya. Amen? Ganun din po sa atin. Na-imagine, walang tatay na pisikal, na makikita ka talaga sa Bible si Jesus, pero ipinanganak siya. Naging bata siya, naging sanggol siya, pinanganak siya, naging bata siya, nabuhay siya na parang tao talaga. And human talaga. Diba? Tao talaga na nabuhay dito sa mundo. Na imposible, diba? Kasi walang tatay, pero ang tatay nga niya, diba? Si Father, God the Father. And kahit nga ganito, sa mga sitwasyon na ganito, kahit minsan napaka-imposibleng maniwala, mas maniwala tayo. Amen? Pag imposible, pag may nakikita tayo mga bagay o may mga nalalaman tayo, hindi natin malaman kung paano nangyari yon kasi napaka-imposible, manampalataya na lang tayo. Maniwala tayo sa Panginoon. Okay?
And next, sabi ni Joseph still believed even though he can't figure out why Mary got pregnant. Di ba? Ano yun? Ayun. Kala ko may tao sa likod eh. Yan. Si Joseph, naniwala pa rin siya, nanampalataya pa rin siya, na kahit hindi niya ma-figure out kung paano nangyari yun. Hindi niya alam. Pero ang maganda sa character na meron si Joseph is yung character ng faith. Amen? Yung meron siyang faith, meron siyang pananampalataya, at nagtitiwala siya sa Panginoon na sa kahit imposibleng bagay, kayang kumilos ng Diyos. Diba? At naniwala nga siya na yung ipapanganak ni Mary ay tagapagligtas. At ito pa yung nakakatuwa kay Joseph. Napaka-responsible na tatay ni Joseph na kahit hindi niya talaga yung literal na anak, pero nagpakatatay siya doon. Diba? Ganon yung merong respond. Dapat ganon din po tayo. Na ngayong Pasko na malaman natin na merong ipapanganak, merong ipinanganak na tagapagligtas, anong respond natin? Dapat kahit mga imposibleng bagay, maniniwala tayo. Amen? Kasi ganon kagaling ang Diyos na kahit hindi mo ma-figure out, hindi mo talaga ma-figure out, at hindi mo talaga maiisip na posible, pero pwedeng mangyari. Amen? Pwedeng mangyari. And yan, sabi dito, number 1, we glorify Him if we have faith. Napakasimple po ng mensahe, di ba, na pananampalataya, ganun lang. Kasi ganun po yung respond ng mga taong naka-encounter ng Pasko. Amen? Sila po talaga yung unang nakaranas eh. Sila talaga, kaya nga, nasa tiyan pa lang, si Joseph talaga ang unang may respond at si Mary when it comes po sa Kapaskuhan. Diba? Ganun po. Kaya sabi dito, number 2, we glorify Him if we truly worship Him and give Him a present. Okay. Sanay ako na nandito yung TV. So, yan. Na kapag tayo po ay totoong sumasamba at nagpupuri sa Panginoon at binibigyan natin siya ng mga regalo, ay doon pala natin nag-glorify si Lord. Si Lord din naman siya after sa kung na ibibigay natin eh. Ang gusto talaga ni Lord, ikaw. Kung paano mo siya pupurihin. At talaga ang worship, hindi lang naman to patungkol sa mga pagkanta, sa mga pag-awit natin, hindi tungkol sa kung gaano kalakas ang boses mo kumanta. It's about, alam mo yun, yung heart mo, na gusto mo talagang purihin ang Panginoon, na ang desire mo ay mapapurihan ang Diyos. That's worship. Amen? Yun ang pagpupuri sa Panginoon. Yun ang totoong pagsamba. Na wala kang ibang gustong matuwa, wala kang ibang gustong malugod, kundi ang Diyos lang. And ganito dapat ang magkaroon tayo ng respond na yung Pasko. Na talagang magpuri tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi yung tuwan-tuwa ka at excited ka lang dahil masarap ang pagkain nyo sa hapunan. Mamayang di pa pala Pasko. Sa Pasko. Di ba, di yung excited ka kasi ang daming pagkain. Hindi yung excited ka kasi marami kang matatanggap na regalo. Dapat mas excited tayo ngayon na sambahin ng Panginoon kasi inaalala natin yung ginawa niya. Amen? Na ipinanganak siya dito sa lupa at kung paano nagpuri ang mga anghel at kung paano nagpuri yung mga pastol, dapat ganun din tayo katuwa. Ganun tayo ka-excited. Dapat yung excitement na meron tayo tuwing Pasko ay kagaya ng excitement ng mga pastol at mga anghel. Amen? Diba? Ganun ba tayo ka-excited? Kaparehas ba nila? Mamaya, titignan natin kung gaano ka-excited tong mga to. Itong mga anghel at itong mga pastol at yung mga nakaalam ng Kapaskuhan. Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto at insenso at pabangong mira. Sinabi dyan na itong time kasi na to, yung medyo malaki na si Jesus nito, mga 2 years old na siguro siya. Ayan, na yung mga wise men, talagang ang layo pa ng pinagmulan nila. Nung nakita nila yung star sa Bethlehem, ganun sila ka-excited na makarating at makita yung tagapagligtas. Diba? At anong naging respond nila? Ito, like wise men, our respond is worship.
Amen? Dapat ngayong Pasko, ang respond natin sa Kapaskuhan, babow down tayo kay Lord. Mag-worship tayo. Sasambahin natin siya. Amen? Kasi yun ang true essence of Christmas. Diba na? Nag-worship tayo. Sinasamba natin ang Panginoon. Kaya dapat 24 talaga, yung Christmas Eve, dapat talagang worship ang gawin natin. Talagang pagpupuri sa Panginoon. Kasi yun ang respond na dapat gawin natin. Kasi yun yung nakita natin na isang bagay talaga na magiging respond ng isang tao kapag na-encounter niya yung Christmas. Imagine natin, tayo yung nasa sitwasyon nila. Imagine natin tayo yung unang nakakita o nakasaksi ng Pasko. Ano kayang respond mo? Ano kayang gagawin mo? Kung ikaw yung nakaalam, kung sa inyo sinabi nung angel, sa mga, ikaw yung pastol, si Rap yung pastol, hawak siyang rad. Sasabihin sa kanya ng anghel, ngayon ipinanganak sa Bethlehem ang tagapagligtas. Hindi niya alam. Sino yun? Di ba? Hindi niya alam. So dapat tayo, kagaya ng mga wise men, kaya sila tinawag, kaya nga wise, sabihin, mga dalubhasa sila, magagaling sila at matatalino sila sa salita ng Diyos. Alam nila, yung mga patungkol sa star, inaaral nila yan. Kaya alam nila yung mga sign. And dapat ganun din tayo. Na dahil marami na tayong nalalaman at natututunan sa Panginoon, dapat ang respond natin doon ay pagsamba. Amen? Sino rito, habang tumatagal ka, mas marami ka nang nalalaman patungkol sa Diyos. Marami ka nang napapakinggan patungkol sa Diyos. Kumbaga talagang, kung sa knowledge lang ang pag-uusapan, ang dami mo nang alam sa Bible. Pero ano yung respond mo doon? Dapat ang respond natin is worship. Kagaya ng mga wise men. Imagine, magagaling sila. Mga dalubhasa sila. Tapos, luluhod sila. Imagine luluhod sila sa sanggol. Kung typical na tao at typical lang o natural lang na tao yon, iisipin nun, si Isaiah, luluhod ako sa kanya. Di ba? Si Isaiah, luluhod ako sa kanya. Ano kaya isipin na Isaiah? Di ba? Ano rin isipin ko? Ba't ako lumuluhod? Baby to. Pero itong mga wise men, talagang, alam mo yun, di mo maisip, wise ba talaga sila? Kasi, baby. Pero dahil sila ay matatalino at dalubhasa, alam nila kung anong gagawin nila at alam nila kung sino yung sinasamba nila. Amen? Dapat maging ganun din tayo, maging wise tayo. Alam natin kung sino yung sinasamba natin, lalo ngayong Pasko. Alam natin kung kanino tayo luluhod. Alam natin kung kanino natin itataas ang ating mga kamay. At alam natin kung sino bibigyan natin ng regalo. Alam niyo ba kung sino dapat binibigyan ng regalo pag Pasko? Alam niyo kung sino? Si Jesus. Amen? Sino dapat binibigyan ng regalo? Jesus. Ang Panginoon dapat ang binibigyan natin ng regalo. Hindi tayo yung excited sa mga regalong matatanggap natin. Dapat mas excited tayo kahit gaano pa kalayo kagaya ng mga wise men, willing silang magbigay ng regalo sa Panginoon. Ngayon, may dala ba kayong regalo kay Lord? Ano regalo nyo kay Jesus? Ano regalo nyo? Meron ba? Lord, kamay, puso. Diba? Alam nyo, the best yan. Yung pagsamba sa Panginoon, the best na regalo kay Jesus yan. Pero, hindi kasi yan regalo eh. Pag sinabing regalo, it's something special. Amen? Something special. Yung worship, natural na respond natin yan sa Panginoon. Pero yung gift sa Panginoon, ito yung bagay na talagang gusto mo lang mapasaya ang Diyos. O doon hindi nasusurpresa ang Diyos. Pero alam yun, gumawa tayo ng something talaga na makakapagbigay galak sa puso ng Panginoon. Ngayong Pasko. Amen? Yan. Kaya nga sabi dito, we offer gifts to Him. Okay? So, huwag na natin palayuin. Ano ba talaga gustong regalo ng Diyos? Kaya nga si Jesus bumaba, kaya nga siya pinanganak dito sa lupa, is para maligtas yung mga tao. Para makakilala at malaman ng mga tao na merong Kristo, na merong baby Jesus na ipinanganak na magliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.
Kaya sabi dyan, we offer gifts to Him. Ano ba yung gift na dapat binibigay natin ngayon sa Panginoon? Alam niyo kung ano yon? Mga mahal niyo sa buhay. Mga kaibigan niyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga ito, napakaganda nitong simbang gabi, opportunity ito para yung mga tao na hindi nila alam kung paano mag-celebrate ng Christmas, malalaman na nila ngayon. At higit sa lahat, maiintindihan nila kung bakit sila naligtas at bakit, kung saan nagsimula ang kaligtasan. Kung paano nagsimula yung kaligtasan. Alam niyo, pinaka-the best na regalo na ibibigay natin yan kay Lord. Lalo ngayon, kahit simbang umaga, kahit umaga kayo dito, alam niyo, pinaka-the best talaga. Dapat may dala kayong regalo kay Jesus. Hindi pera, kundi kaluluwa. Amen? Dapat Lord, may regalo ko sa iyo ngayong Pasko. Yung mama ko. Diba? Lord, ang regalo ko ngayong Pasko sa iyo, itong kapatid ko. Lord, ang regalo ko sa iyo ngayong Pasko, itong kaibigan kong rugby boy. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, sa church, isa yan sa mga ginol namin na ang makapasok sa church, mga rugby boy. Oh, literal, rugby boy talaga. Meron sa amin nagsisimba, talagang, minsan niya, amoy ano pa eh. Pero totoo yun. Kasi naisip ko, one time kasi, share ko na lang din sa inyo, one time nag-praise and worship kami, nag-keyboard ako. Tapos na kami mag-worship, tapos nagpipray na, biglang sabi sa akin ng Panginoon, natutuwa ako. Habang Lord, parang sobrang saya ng puso ko nung sinabi sa akin ni Lord na natutuwa ako. Alam nyo, pagtingin ko sa gilid, meron dalawang rugby boy at meron dong isang naka-wheelchair. Pagtingin ko, sa gilid ko kasi may pader yun eh. Nandun ako sa gilid, hindi ko nakikita yung dito. Then pag silip kong ganon, inikot ko yung mata ko, tinignan ko lahat ng mga tao. Nakita ko meron doon dalawang rugby, nagra-rugby yun talaga. Tapos, yung isang naka-wheelchair. Ewan ko kung nakikita niyo yun siya, dyan, sa kalsada. Pupunta siya simula housing gang Alabang, naka-wheelchair lang. Ewan ko kung nakikita niyo yun. Tapos may karatula siya sa likod. Yun. Tapos nung nakita ko sila, tapos grabe, dumoble yung saya ko. Na tumatalon yung puso ko sa tuwa kasi ang saya-saya ng Diyos. Ang saya ni Lord. Sabi ko, ayun pala talaga yung pinakamagandang regalong ibibigay mo kay Jesus, ano? Yung mga taong tinitignan nila na akala nila walang pag-asa. Pero sa paningin ng Diyos, natutuwa siya every time na makikita niya yan sa loob ng church. Bakit? Kasi nagkakaroon sila ng hope, nagkakaroon sila ng pagkakataon na may maniwala sa kanila na kaya nilang magbago. Amen? And dapat ngayon din tayo, lalo ngayon, di ba, hindi yung gigising lang tayo sa umaga. No? Tapos, excited na ako, punta ako simbang umaga. Pero alam nyo, ang sarap kaya sa pakiramdam na may regalo ka kay Jesus, ang regalo mo. So may balot mo yung yung kaibigan mo. Tulog siya, nakakumot. Dalhin mo sa bahay, dalhin mo sa church. Pastor, Lord, ito regalo ko sa'yo, tulog pa. O, diba, pwede yun. O, yung kapatid mo, medyo maliit-liit. O, karton mo na. Dalhin mo sa Pero ang katotohanan nito, napakasarap magbigay ng regalo kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, pinaka-the best bigyan ng regalo, si Jesus. Kasi grabe yung saya na ibibigay niya rin sa'yo. Diba kapag nakakatanggap tayo ng regalo, sino masaya? Ikaw. Siyempre, alam ka na yung nagbigay. Yung nagbigay, nasaktan kasi naggumastos siya. Laking yun, mahal yan. Diba? Kaya pag Pasko, ang mga ninong at ninang kumakamot sa ulo kahit hindi makate. Kasi inisip nila, naku, gastos na naman. Tapos pag yung makakatanggap, tuwan-tuwa, tapos hindi pa magpapasalamat. Pero alam niyo si Jesus, kapag ka nagregalo ka sa Kanya, masaya siya, mas masaya ka. Amen? Kasi grabe yung ibibigay sa'yo ni Lord na saya kapag siya ang binigyan mo ng regalo. Amen? Ngayon ka lang makakakita na ikaw yung nagbigay, pero ikaw yung masaya. Diba? Ganun ang Panginoon kapag binibigyan natin siya ng regalo. And number 2, we give honor to Jesus. Okay? Kagaya ng ginawa ng wise men, in-honor nila si Jesus. Ngayong Pasko, in-honor ba natin si Lord? O sa mga Christmas party sa school, Christmas party sa work, Christmas party sa church, in-honor ba natin si Jesus? Amen. O baka mamaya pagdating nyo sa trabaho, sayaw ka ha?
Tapos sinayo mo, yung mga uso pa, no? Hataw na hataw ka pa. Diba? Pero ang katotohanan, dapat ino-honor natin kahit sa ganung bagay. Kaya ako to na-realize na dapat ino-honor natin si Lord. Kasi siya, patungkol to sa Kanya eh. Hindi to patungkol sa kung ano-anong mga bagay. Okay? Number 3, we bow down to Him. Ito yung pinakamagandang respond na ibibigay natin. Luluhod tayo sa Kanya, sasambahin natin siya, pupurihin natin siya. Amen? And so, we glorify Him. Yan. Number 3, if we give Him praise, o mga papuri. Angel's response is a response of praise. Ito nung time na pinanganak na si Jesus, sinilang na si Jesus, dito na natin maririnig yung kanta na, Glory to God! Glory to God! Glory to God in the highest. Diba? Tuwan-tuwa sila. Nagkagalak sila. Puring-puri sila. Isipin nyo kasi, alam nyo kung bakit tuwan-tuwa yung mga anghel? Kasi first time nilang makikita si Jesus. Alam niyo ba yon? Bakit sobrang galak, sobrang tuwa ng mga anghel nung pinanganak si Jesus? Kasi even sila hindi pa nila nakita. First time lang din nilang makikita. Ala, yung Creator, yung mabuting Diyos. Makikita nila, no? Ang cute. Di ba? Imagine, yung Creator ng lahat ng bagay, makikita mo, baby, ang cute-cute. Dapat, alam niyo, baka sabihin niyo, ang cute ng Pasko. Ang cute ng Pasko. We glorify, kagaya ng mga angel, dahil sa sobrang tuwa nila, kasi first time lang din nila makikita si Jesus eh. Kasi hindi naman talaga kasi ganun kabanal ang Diyos. First time lang nila makikita in flesh. Yun Diyos. At yun nga, si Jesus. And kagaya ng mga anghel, ang respond nila, ganun sila natuwa, ganun sila nagpuri sa mga anghel. Kaya sabi dito, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Kaya tayo, dahil mga anak tayo ng Diyos, sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon dahil alam natin na ipinanganak na ang tagapagligtas. Amen? O pag sinabi ko sa inyong pinanganak si Jesus at magkakaroon na tayo ng kaligtasan, anong respond? Amen. Diba? Anong respond kapag nalaman mo na meron si Jesus bumaba at pinanganak na dito sa lupa para bigyan tayo ng kaligtasan? Anong respond? Amen. Dapat, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus. Dapat ganun tayo kagalak, ganun tayo natutuwa, tumatalon tayo sa galak, sumigaw, sa galak, di ba? Ang lahat ng nilalang. Bakit? Kasi pinanganak na ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Pinanganak si Jesus. Dapat ganon. Amen. Di ba? Bitin eh. Bitin, parang kulang. Di ba? Sabi nga ni Pastor kanina, di ba? Dapat meron tayong enthusiasm. Dapat meron tayong enthusiasm. Dapat, tayo? Tuwan-tuwa. Ayan, kasabi dito, ang Christmas, kagaya ng mga angel, it is a time to praise the Lord. Amen? Christmas is also a time to praise the Lord. Okay, ito yung time na dapat talaga mas marami. Kaya nga pag nangangaroling kayo, talagang gamitin yung mga kanta, Glory to God! Tapos yung mga kanta talaga na, Joy to the world! Kinakanta yun, taasan nyo! Kahit marindi, at marinig nila. Maintindihan nila na, grabe, Pasko na. Marinig nila na, pinanganak si Jesus. Amen? Okay, Christmas is also a time to spread peace and joy. Sabi diyan, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa. Sa mga kinalulugtan niya. Ibig sabihin, alam niyo, ito yung peace na sinasabi ni Lord. Ito yung peace na kahit nagkakaroon na ng kaguluhan sa paligid mo, meron ka pa rin kapayapaan sa puso mo. Amen?
And sabi diyan, Christmas is also a time to spread peace and joy. Ini-spread ba natin yan? Ini-spread ba natin sa mga tao yan? Sinasabi ba natin sa mga tao yan? Dapat ganyan ba ang respond natin? Na ngayong Pasko, dapat tayo ay magalak. Kahit may problema, kahit may mga pagsubok sa buhay, kahit may mga pinagdadaanan tayo, kahit wala kang handa sa Noche Buena. Di ba? Dapat, it's a time to spread peace and joy. Amen? It's time na para ipamahagi sa mga tao. Kasi ang kagalakan, yung joy, alam niyo, nakakahawa kasi yan. Imagine mo, malungkot yung katabi mo, tapos yung katabi, masayahin. Lagi siyang, may joyful siya palagi. Nakakahawa yun. Kapag tao talagang may joy, one time, di ko makakalimutan, meron akong nakasalubong. Minsan kasi, ewan ko kung sa iba parang nakakaasar siya, pero ako talaga ginagawa ko yon. Pag may nakakasalubong talaga ako, ang ginagawa ko, lalo pa nakamotor ako, lagi kong iningitian. Yung ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay, iningitian ko talaga palagi. Tapos kahit nakabusangot mo, ay, di ba? Nagbabago yung aura nila. Ano mo yun? Kaya ngayong Pasko, pag may tao hindi nakatanggap ng regalo, ngitian mo na. Wala regalo? Ha? Dapat, ngayong Pasko, ano ibibigay, ano i-spread natin? Joy. Amen? Amen? O, tingnan mo yung katabi mo. Pakita mo yung joy. May sebo-sebo pa, no? Bigyan mo ng joy. Bigyan natin ng joy yung bawat isa. Ipakita natin yung saya sa mga puso natin. Okay? Dito na tayo sa pinakalas. We glorify Him if we always have an excitement in meeting Him and following Him. Amen? Pag minimit natin si Lord, dapat tayo ay excited. Kagaya nitong mga pastol, grabe yung excitement na meron sila nung nalaman nila, nung naibaba sa kanila ang mensahe na pinanganak na si Kristo. O ngayon, inaalala natin yung ginawa ni Jesus, ano? Inaalala natin yung kapanganakan ni Jesus, yung Christmas Day. So ano dapat respond natin? Dapat excited tayo. Excited ba kayo? Sigurado kayo? Amen. Diba, hindi yung pagising mo sa umaga, kailangan maaga ako doon kasi kailangan ako doon. Walang magbubukas ng ilaw. Walang magbubukas ng aircon. Gising ako, kailangan maaga kasi ako yung tutugtog. Ako yung magdadrums. Ako yung magki-keyboard. Ako yung mag-a-assist. So, dapat hindi ganon. Dapat kapag tayo, alam natin, inaalala natin, sineselebrate natin yung Christmas, kagaya nitong mga pastol, dali-dali ang gayak nila para puntahan si Jesus sa Bethlehem. Imagine nyo ito yung Bethlehem. Dito tayo nag-gather. Dito kayo nag-gather, dito kayo nagpupuri sa Panginoon, dito nyo minimit si Jesus. Kaya every time na minimit natin si Lord with excitement, nalulugod ang Diyos. Kasi meron tayong, alam nyo, nag-expect tayo sa Panginoon na may gagawin siyang something new sa mga buhay natin. Kaya nung pumunta ka dito, excited ka ba? O inaantok ka pa? Excited, inaantok? Hindi. Ang excited, anong meron siya? Gising na gising yan. Hindi pa nga nakakatulog eh. Tama? Pag excited yung isang tao, nakakatulog? Hindi. Swimming namin bukas. Di ba? Ini-imagine mo na yung sasakyan mong salbabida kahit hindi ka kasya. Di ba? Ini-imagine mo na yung, iniisip mo na lahat ng mangyayari simula sa pagpunta hanggang sa pag-uwi. Hindi ka na nakatulog kasi excited ka. Ganyan ba tayo? Excited ka lang kasi masusuot ko na yung bago kong sapatos. Masusuot ko na yung bago kong pantalon. Outfit ako ngayong Christmas party namin sa church. Tangin ako yung pinaka-pogi. Di ba? So, ganun ba? Excited ka lang sa mga material na bagay at sa pwede mong maranasan? Dapat excited ka kasi imimit mo si Jesus. Amen? Di ba? Pag gantong Pasko, talagang
tuwan-tuwa dapat tayo, excited tayo, simbang gabi na naman, simbang umaga na naman. Hindi yung, ay, simbang gabi na, umaga? Na-disappoint ka ng umaga, kaya ko ba? Di ba? Pero kapag meron kang excitement, baka di ka pa makatulog. Pero bawal matulog dito. Okay? Di ba? Dapat ganun eh. Ganun ang taong may excitement. Ganun ang attitude natin, kagaya nito. Yung dali-dali sa gayak para lang i-meet si Jesus, makita ang Panginoon. And tayo rin, dapat maliligo pa rin ha. Baka mamaya, sabi ni Pastor, dapat daw may talagang excited eh. So, maliligo pa rin na pumunta sa church. Okay? So, we glorify Him if we always have an excitement and in meeting Him and following Jesus. Okay? Luke chapter 2 verse 15 to 20. Nang makalis ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol, tayo na sa Bethlehem at tignan natin ang pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na kahiga sa sabsaban. At sinalaysay nila ang sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nabi dyan? Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso. At ibinulay-bulay niya ito, lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Tayo, pag na-encounter natin si Jesus, pag nararanasan natin si Lord, anong ginagawa natin pagkatapos? Kagaya nito, nung time na narinig nila yung mensahe na ipinanganak si Jesus, binanganak ang tagapagligtas, anong una nilang ginawa? Nagpagulong-gulong ba sila? Pumunta sila. Pinuntahan nila kung saan yung lugar na ipinanganak si Jesus. At binahagi nila ang mabuting balita na ipinanganak si Kristo na tagapagligtas natin. Amen? Kaya dapat dito, ito, tatlo lang to. They sought Jesus with excitement. Okay? Hinanap nila si Jesus with excitement. Kumbaga parang ang katumbas nito, seek God with all your heart. Kasi alam nyo kapag excited ka, talagang hindi mo na mapapansin yan eh. Ang focus mo is yung bagay na gusto mo makita. At yun din tayo dapat sa Panginoon. Hanapin natin si Lord lagi with excitement. Lumalapit tayo kay Lord with excitement. Hindi out of responsibility, out of obligation. Di ba? Dapat out of excitement and love for God. Amen? They saw Jesus with excitement. And number 2, they proclaim the good news. It is the proper way na na-respond natin kapag tayo ay naka-encounter at nalaman nating bumaba si Jesus at namatay para sa atin. Anong respond na gagawin natin? We spread the good news. Amen? Dapat alam nyo, mas ngayong time na to, mas bigyan natin ng pansin ang pagbabahagi sa mga tao ng mabuting balita. Ito yung perfect talaga na season. Actually, hindi lang to perfect season para magbigay ng regalo. Hindi lang ito perfect season para isabihin sa mga tao na mahal sila ng Panginoon. Hindi, ito yung perpektong panahon para ipamalita sa mga tao ang mabuting balita na meron na tayong kaligtasan, meron na tayong pag-asa at maaari na tayong mapabilang o mapapunta sa kaharian ng Diyos. At hindi na tayo mag-aalangan kung saan ka pupunta. Dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, alam mo kung saan ka pupunta. At yun yung langit. Amen? Dapat yan na ibahagi natin sa mga tao. Kaya nga itong simbang gabi, ginagamit natin ito para yung mga tao lalong lumapit sa Panginoon. Kaya may nagtanong sa akin, sabi niya, bakit po kayo nagsisimbang gabi? Ha? Ginagawa po namin yan, hindi po for tradition o religion. Ginagawa po namin yan para ma-evangelize yung mga tao. Kasi imagine, simbang gabi, na kumpleto mo nga, ang tanong, meron ka bang
dalang bago? Meron bang nabahagian ng mabuting balita? Kasi alam nyo, after dapat ng mga encounter natin sa Panginoon, after natin maranasan ng Panginoon, malaman natin yung mabuting balita, pinabahagi dapat agad natin yan. Mag-uwi mo sa bahay, Ma! Ang saya ng message kanina. Ano? Ang ganda eh. Di ba, hindi mo alam. Wala kang alam. Basta maganda, masaya. Hindi. Ang taong nakaranas sa Panginoon, alam niya kung ano yung sasabihin niya sa mga tao na dapat niyang sabihan. Nung pumunta yung mga apostol tuloy, mga pastol, nung time na na-encounter nila si Jesus, ay nung time na sinabi sa kanila yung mabuting balita, anong respond nila? Pumunta sila dun sa lugar kung saan nandun doon si Maria at Jose at ang sanggol. Sinabi nila yung mabuting balita. Alam nyo, yung mga tao pwede nating bahagian yan. Maaaring hindi nila maintindihan. Maaaring hindi sila mag-response sa ganon. Pero ito yung isang bagay na pwede kong may bahagi sa inyo. Pwede niyang itaguin muna sa puso niya. Amen? Kagaya ni Maria, hindi niya naunawaan. Hindi niya naiintindihan. Pero anong ginawa niya? Kinip niya muna sa puso niya yung mga sinabi sa kanya. The same thing sa atin. Every time na nag-share tayo ng good news sa mga tao, it's like a seed na tinatanim mo sa mga buhay nila. Na maaaring ngayon wala pang respond, pero soon, magbubunga yan. Amen? Di ba? Wala man agad respond, pero soon, makikita natin yung bunga niya. Dapat ganun po tayo. Di ba natin, baka di kasi ako pakinggan eh. Basta ibahagi mo. Ibahagi mo lang, i-share mo lang yung good news na bumaba si Jesus at meron na tayong tagapagligtas. Then, maaaring di pa agad. Pero ang pinakamaganda, nataliman mo sila. At may tatago nila yun sa mga puso nila. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano yung magiging respond ng mga tao sa mabuting balita. Pero ang alam natin, kaligtasan ang bunga nun sa kanila. Okay? Amen? And number 3 last, they glorified God. After nila magbahagi, after nila i-share yung good news, ano ginawa nila pag uwi nila? They glorify Jesus. Amen? Nagpuri sila sa Diyos. Pinuri nila ang Panginoon. Ganun sila nagagalak na kahit pag uwi nila, makinig kayo ha, na kahit pag uwi, pag alis nila, nung na-meet nila si Jesus pag uwi, ano pa rin ang attitude nila? Meron silang attitude na nag-glorify kay Lord. Sayo dito, pagtapos nito, anong gagawin mo? Magkakape, pastor. Mag-aalmusal. Pero alam nyo, pag uwi natin sa mga bahay natin after nito, dapat pag uwi natin, alam nyo, hindi lang tayo masaya, sa tulog, agaw ko nagising kanina. Dapat alam nyo, nagagalak tayo. Nagpupuri pa rin tayo hanggang pag uwi. Alam nyo ito, share ko lang din sa inyo. First time kong ma-encounter si Lord, prayer meeting, hindi ko makakalimutan yung naging respond ko nung time na yon. Kasi, normally, kapag kagaling ka sa church, uwi ka sa bahay. Alam nyo, itong na-experience ng mga pastol, na-experience ko rin. Nung time na na-encounter ko si Jesus, prayer meeting kami noon, second attend ko ng prayer meeting. Kasi yung unang attend ko ng prayer meeting, observe lang meeting ako. Mali ata inapasukan ko church siya. Kasi may naririnig ako ibang lingwahe. Bata to. Yun yung una eh. Pero nung pangalawa, na naka-attend ako ng prayer meeting, doon mo na-encounter si Jesus. Tulo lahat. Tulo luha, tulo sipon, tulo pawis. Grabe talaga yung saya. Grabe yung sinabi sa akin ng Panginoon na pinatawad na kita. Yun yung time na na-encounter ko siya. Alam niyo, paglabas ko, totoo yun. Na yung galak hanggang pag-uwi mo, hanggang pagsakay ko ng tricycle, nakangiti ako. Iniisip ko nga, baka iniisip ng katabi ko, baliw ako eh. Kasi nakangiti talaga ako, hindi ko mapigilan yung saya at galak na kahit saan ako magpunta, binabahagi ko yung mabuting balita sa kanila. Kasi hindi ko kayang hindi sabi. Di ba pag tuwan-tuwa tayo, yun ang bukang bibig natin. Yan, ganun din. At kaya nitong mga pastol, ganun sila katuwa. Na yung joy sa puso nila umaapaw. Kasi na-encounter nila yung tagapagligtas. At kung nakita na nila, grabe yung saya nila hanggang pag-uwi. Hanggang sa dinadaanan nila. Praise the Lord! Praise the Lord! Diba?
tumatalon. Pero sa loob-loob ko, tumatalon ako sa galak at tuwa. Kasi sinabi sa akin ni Lord, pinatawad na kita. And the same thing din sa atin. Ngayon, kapag na-encounter mo si Lord, maaaring may mensahe sa'yo ang Diyos. Maaaring sabihin sa'yo ng Panginoon, natutuwa ako sa'yo, mahal kita. Diba? Mga simpleng word. Nagmensahe ng Panginoon sa atin. Pero, alam mo yun, it brings joy sa mga puso natin. Hanggang pag-uwi mo, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yun. At lagi mong pupurihin ang Diyos dahil sa kabutihan niya sa atin. Amen? Amen. So, yun lang po. Lagi natin gawin ito. Ito ang totoong diwa ng Pasko. Dapat ganito tayo mag-respond sa Kapaskuhan kasi ito yung mga respond na nagbibigay glory sa Diyos. Amen?